Tayo po ay manalangin. Maraming salamat. Ito po ang araw na kami pinagpalang lubos. Maraming salamat. Ito ang araw na kami laging malusog at lulusog pa. Ito ang araw na lagi naming makikita si Lord Jesus. At ito ang araw na kami ay tunay na pinagpala. Salamat po. Dinideklara namin ang araw na ito ay araw ng kapahayagan, araw ng matatag na pananampalataya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sabay-sabay, basahin natin. 1, 2, 3. Part 3. So, part 3 na ho yan, ha? May part 1 yan, may part 2. Kaya pag medyo na puntahan mo yung part 1 kasi nga, part. So, isang buo yan. Hindi naman pwede kong ituro ng isang bagsakan. So, ang lifestyle ng isang tao, lalo na kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ano ang gusto nyo? Kayo ay mananampalatayang madamot o mapagbigay? Mag-survey tayo. Sino ang gusto dito ng mga Kristiyano na talagang mapagbigay? Taas ang kamay. Gusto. Gusto nyo mapagbigay kayo? Hindi ko kayo pupersahin. Sino dito gusto Kristiyano na kayo ay madamot? Hindi. It's a choice. Piliin nyo. Hindi ko pwedeng nasa middle lang. Mamili kayo. Gusto nyo bang madamot na tao o mapagbigay? Amen. Tingin po kayo, nung nilalang ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos yung mundo, nilalang niya ho, first day, second day, third day, fourth day, 5 days, 6. In fifth day, kumpleto na ho lahat sa mundo. Nandiyan na lahat. Nandiyan na yung gold, minerals, puno, tubig, isda, hayop. Wala na hong kailangan yung tao na hahanapin niya pa kung saan. Nilalang na lahat ni Lord. Pang! Nung ika-6 na araw, tsaka niya nilalang yung tao. Ibig sabihin, lahat ng kailangan ng tao, nilalang na ni Lord bago niya nalangin yung tao. Amen po ba? Mababasa niyo yan sa Genesis chapter 1 hanggang buong chapter na yan. Amen. So God made everything for a human being to live, and then after that, He made man. So nilagay ni Jesus yung tao sa isang mundo na wala na siyang kailangan pa. Amen po ba? Ang gusto ko lang malaman nyo, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Actually, siya nga nagbigay ng trabaho sa atin. Siya naglalang sa atin. Kailangan niya, para kayo ay maging daluyan ng pagpapala, nung pinagawa ng Diyos si Noah, alam niyo po yung malaking barko, ang tawag ay arko. Tinawag ni Diyos si Noah. Alam niyo yung arko, yun po ay representasyon ng Gospel of Christ. Representasyon ni Jesus. Di ba? Sinasabi ni Noah, sakay na kayo, sakay na kayo. Ayaw sumakay ng iba, lang maraming tao. Sumakay lang doon, si Noah, yung asawa ni Noah, yung 3 anak ni Noah, at yung asawa ng 3 anak ni Noah. Tapos kumuha si Noah ng 2 pares. Hindi ko kumuha. Siyempre noon, binibili yon. Dinala niya ho yun sa loob ng arko. Tapos dumating ang ulan. 40 days na ulan. 40 days. Lumubog yung buong mundo. Namatay lahat ng tao. Ang nabuhay lang, si Noah, asawa ni Noah, at 3 anak ni Noah, at yung mga asawa ng anak ni Noah. So yung arko ay larawan ni Jesus. Bago ho ginawa yon, ang gumastos ng paggawa nun, para po maipahayag yung pagliligtas, si Noah. Isipin nyo, ilang puno yung pinutol niya. Eh baka panahon na may mga tao yun, nakipagbarginan siya, pare, bilhin ko na itong mga puno na to. Bakit? Gagawa ko ng arko eh. So, naggumastos si Noah. Alam niyo kung ilang taon niya binilod yun? 120 years. Isipin niyo, ang daming pera, lakas ng inubos ni Noah, para lang yung gospel maipamalita.
Nandyan po ba kayo? So, dapat makita niya yun. Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Kaya tayo binagpala ng Diyos para i-minister, makita ng mga tao yung gospel. Amen po ba? Luke 16, verse 1 to 15. Brace in your seatbelts po. Siyempre, nandito ho kayo. Ito pong simbahan natin, hindi po ito simbahan lang. Ito po ay isang universidad. Estudyante kayo. Estudyante kayo ni Jesus. Para paglabas nyo dito, kilala nyo na yung Diyos. Hindi yung basta ang Diyos ay isang balintataw lang. Si Jesus ay nagsabi rin sa kanyang mga alagad, may isang lalaking mayaman, siya ay may isang katiwala na pinaratangang lumulustay ng kanyang mga ari-arian o ng kanyang kayamanan. Tinawag niya ang katiwala at sinabi dito, ano itong naririnig ko patungkol sa iyo? Magbigay ka ng sulit sa iyong pagiging katiwala dahil hindi ka na maaaring maging katiwala. Verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Inalis na ako ng Panginoon ang aking pagiging katiwala. Hindi na ako makakapaghukay. Nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na ang gagawin ko. Upang kung alisin ako sa pagiging katiwala, matatanggap nila ako sa kanilang mga bahay. Verse 5, tinawag niya ang bawat isa na may utang sa kanyang Panginoon at sinabi niya sa una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? Sinabi sa kanya, 100 bariles ng langis. Sinabi ng tusong katiwala, kunin mo ang listahan ng utang mo. Maupo ka at agad mong isulat ay 50. Tuso, no? Sinabi niya sa isa, ikaw, magkano ang utang mo? Sinabi sa kanya, 100 malalaking sukat ng trigo. Pansinin niyo po, 100 bariles ng langis, 100 malalaking sukat ng trigo. Ito po ay picture na lahat tayo 100% makasalanan. Amen ba? Hindi walang pwedeng magbayad. Ito, tuso yung katiwala para pagkatiwala, hindi na siya pagkakatiwalaan eh. Para yung mga tao, kahit papano, tanggapin pa rin siya. So, ang nangyari dito, kunin mo listahan ng utang mo at isulat mo ay 80. Ang hindi matapat na katiwala ay pinuri ng Panginoon sapagkat siya ay gumuwang may katusuhan. Sabihin niyo, katusuhan. Ito ay sapagkat ang mga tao sa kapanahonang ito, sa sarili lang lahi, ay higit na tuso kaysa sa mga taong nasa liwanag. Sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanang hindi matuwid. Sa English, make friends with the unrighteous money, unrighteous mammon. Ito ay upang kung kayo ay maubusan, matanggap nila kayo sa walang hanggang tirahan. Ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ulit, sabihin nyo, ang matapat sa kaunti ay matapat din sa marami. Verse 11, kaya nga, kung hindi kayo naging matapat sa hindi matuwid na kayamanan, paano pang ipagkakatiwala sa inyo ang tunay na kayamanan? Ano po ang tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay ang gospel, ang Panginoong Hesus. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus dyan, ito ay isang talinghaga. Kung hindi ko kayo napagkakatiwalaan sa kayamanang material at pera, paano kayo pagkakatiwala ang tunay na yaman? Ano ba ang tunay na yaman sa mundo? Hindi pilak, hindi ginto. Ang tunay na yaman ay yung Diyos na nagligtas at nagbigay ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? That's the true wealth. Kaya sabi ni Jesus, makamtan mo man ang kayamanan ng sanglibutang ito, ngunit ang iyong sangkaluluwa naman ay mabubulit sa tagat-tagatang apoy ng impyerno. Anong silbi ng yaman mo? Kahit na ikaw ang multi-billionaire, trillionaire sa buong mundo, pero yung isang kaluluwa mo na hindi man napatawad sa kasalanan, ay ma-iimbaryo sa impyerno. Kung hindi ka naging matapat sa pag-aari ng iba, kung hindi ka naging matapat sa yaman, nagaling naman lahat sa Diyos. Sino magbibigay sa iyo ng sa iyong sarili, ng inyong sarili? Walang lingkod na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niyo yung isa at ibigin ang isa o kaya magtatapat siya sa isa at mamumuhi sa isa. Sabi ni Jesus, hindi kayo pwedeng maglingkod ng sabay sa pera at kay Jesus. It's either mamili ka, kay Jesus ka ba o sa pera? Pag pinili mo yung pera, ang kinuha yung pera, magiging tukso ka sa pera,
Kakapitan mo yung pera, sasabihin mo, akin ka lang. Kaya sabi ng Proverbs, ang mga tikom na kamay, hindi pinagpapala. Pero yung mga bukas palad sa pagbibigay, ang siyang totoo pinagpapala. Nandiyan ba kayo? Kaya ho dapat laging ganun yung kamay. Ganun yung kamay. Oh. Sabihin nyo, ganun. Kasi dadating yung pera niya. Tapos ibibigay. Gagastos yung sarili, tapos ibibigay. Pero pag ganun, pagdating ng pera, ibig sabihin, ayaw mong mabigay. Madamot ka. Yun po ang ibig sabihin nun. Oh, tingin. Walang lingkod na makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya yung isa o iibigin yung isa. Magtatapat ka sa isa, mamumuhi ka sa isa. Sumamili ka. Ibigin mo si Jesus at magtatapat ka kay Jesus o mamumuhi ka kay Jesus at iibigin mo yung pera. That's the context. It's your choice. Hindi ko kayo dapat turuan. Bahala kayo sa buhay niyo, matatanda na kayo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay narinig ng mga pariseyo. Yung pariseyo, yun yung mga pari, mga obispo, yung mga pastor sa panahon ni Jesus. Dahil sa sila ay mga basa. Maibigin sa pera. Isasalita si Jesus. Andiyan yung mga pariseyo. Yung sila pader, pastor, bishop, andiyan sila. Nilibak nila si Jesus. Sabi nila kay Jesus, remember, si Jesus po yung Diyos. Remember, si Jesus po yung gospel. Amen. Oh, sinabi niya sa kanila, sinabi nila kay Jesus, kayo, yaong mga mamatuwid, sabi ni Jesus, kayo, yaong mga nagmamatuwid sa inyong mga sarili sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang inyong mga puso. Oh, basahin niyo po yung may kulay. 1, 2, 3. So, yung kwento, pag pinahalagahan mo yung pera na higit sa lahat, sa harapan ng Diyos, kasuklam-suklam yan. Amen. Mamili ka, yung pera o yung Diyos. Kayo po mamili. Okay? Next. Sabi ni Matthew, sabi ni Apostol Matthew, huwag kayong mag-ipon. Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan. Saan daw? Dito sa lupa. Hindi yung sinasabing, wag nyo ano yung future. Hindi ho, ang ibig sabihin dyan, wag nyong ilagay yung inyong isip at puso at buhay at para na lang dyan na lang kayo nabubuhay. Sa pera, na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira at nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Katulad ng mga pariseyo. Next, verse 20. Sa halip, si Jesus po ang nagsasalita rito. Mag-ipon kayo ng kayamanan saan? Dahil doon, walang tanga, walang kalawang nasisira, wala ring mga magnanakaw. Ito'y sapagkat kung saan naroon ang inyong, ay naroon din naman ang inyong, tingin. Sagutin nyo. Sino ngayon ang kayamanan ninyo? Nasaan ang kayamanan ninyo? Na kay Jesus. So, nandoon yung puso nyo. Naintindihan niyo po. 22. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaari mong kapuutan yung isa at ibigin yung ikalawa
Maaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo maglilingkod sa Diyos at sa pera ng sabay. Ibig sabihin, pag minahal mo yung pera, magagalit ka kay Jesus. Pag naging tapat ka sa pera, iwawalang halaga mo si Jesus. Iwawalang halaga mo yung gospel. Sabi ni Jesus, hindi kayo pwedeng maglingkod ng sabay. Maraming tao, gusto Jesus, gusto pera. Pwede ba sabay? Hindi ho, wala ho problema doon. Ang tinitignan ni Lord dito, nasan ba yung loyalty mo? Loyalty. Tingin. O, tingin po kayo sa akin. Tingin. $1 trillion. Ito, $1 trillion. Kaya, practical. $1 trillion. Si Jesus. Pili. Pili. Practical. $1 trillion. Jesus lang to. Pili kayo. Lahat ho tayo, pag hindi natin kilala yung Diyos, lahat tayo kasama si Pastor, piliin natin yung $1 trillion. Bahala ka na muna, Lord. Kasi sasabihin mo kay Lord, naiintindihan mo naman ako, Lord. Hindi ho. Ang pinag-uusapan doon, kaligtasan na. Saan mo gusto maligtas? $1 trillion? O kay Jesus, mamili ka. Papuntang langit, ito ang daan. $1 trillion? Si Jesus, mamili ka. Yun po ang ibig sabihin. Hindi po KJ si Jesus na maghihirap tayo. Hindi. It's a matter, who is your God? Kung talagang ito na, talagang magugunaw na ang mundo. Sino ba talaga ang Diyos mo? $1 trillion o si Jesus? Pag hindi mo kilala si Jesus, maniwala ka. Pare-pareho tayo, pipiliin natin $1 trillion. Yan ho labanan. Kaya ilagay nyo ho lagi sa isang desisyon ng buhay nyo na kapag nagkaroon na ng pagpipili, piliin nyo si Jesus. Kahit anong mangyari. Kahit sabihin ako sa ang daming dollar yun, daming tour. Magtutur pa nga kami sa Europe ngayon. Piliin mo yung Jesus. Amen. Ang nagsasalita dito, yung ang Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po ba? Oh. Sa account ni Luke, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Hate, love, hate, love, hate, love, hate, love. Who do you love? Money or Jesus? Hindi pwedeng parehas. Mamili lang kayo. Por Diyos, por Santo, mamili kayo. Wag kasi kayo minsan na laki ng problema natin mga tao, mas magaling ba tayo sa Diyos? Pinapalawan namin na, Lord, alam mo naman, my goodness, alam ng Diyos lahat. Huwag ka magpaliwanag. Mamili ka lang. Panginoon naman, sobro ka naman. Ginadjudge mo na si Lord. Alam ni Lord lahat. Huwag ka mag-alala. Ang sinasabi lang, pili, pili, pili. The other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sa account ni Matthew, pareho yung sinasabi nila. Sabi nyo, loyal, 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 loyal. O, nung pinag-aralan natin last week, tingnan nyo po, balikan lang natin. Nung nagbigay si David, ang daming binigay ni David. Kasi yung templo is the picture of Christ, the picture of the gospel. Kasi sa kanila, yung templo, yan doon yung Diyos. Isip nila, yun ang tahanan ng Diyos. Para mapagpala yung maraming tao. Gayon din sa atin, para maligtas yung maraming tao. Ngayon, yung templo, si Jesus. Yung Diyos na nagkatawang tao, namatay at nabuhay na magmuli para mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao. Kailangan i-finance natin yon. So, pag ginawa natin yun, loyal tayo sa Kanya. Hindi sa ayaw natin yung pera.
Sinasabi natin, Lord, Diyos kita, hindi yung pera. Okay, nakita niyo yan? So, nung panahon ni David, di ba, na after niya magbigay ng napakarami, dami, para sa gospel. Ito yung prayer niya. Sabi niya, O Lord, our God, all this abundance that we have prepared to build you a house. Sa ngayon, pag in-interpret mo yan, Lord, all this abundance for you to be preached. For the gospel to be preached to all nations. For your gospel, ngayon, for your gospel is from your hand and is all your own. Lord, lahat ng binibigay namin para sa gospel, para marami pa ang maligtas. Ang dami naming binigay sa iyo, Lord. Galing rin naman sa iyong kamay. Binibigay lang namin sa gospel ito, na lahat naman ito, ikaw ang may-ari. Nandyan po ba kayo? Sa Tagalog. O Panginoon naming Diyos, ang lahat ang binibigay namin sa pagpapatayo ng templo. Ngayon, o Panginoong Diyos, ang binibigay namin para sa gospel. Para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo, pagmamay-ari ninyo. Ang lahat ng ito, binibigay lang namin ang lahat. Nanggaling din naman sa iyo. Kaya sabi ko, wala naman talaga tayong binibigay eh. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Amen. Naintindihan niyo ba? Mga kapatid, gising. Baka natutulog ka, boy, girl. Oh, sabi ng verse 17, I know also that you test the heart and have pleasure in the uprightness. Sabi ni Lord, O aming Diyos, alam kong sinasaliksik mo, sinusubok mo yung puso namin. Remember? The heart? At nasisihan kayo kapag nakikita nyong loyal. Uprightness is loyalty. Tapat. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo. Kaya sabi dito, Lord, itong binigay namin, ha? Binigay namin to, alam namin, galing lahat din sa iyo. Alam ko, Lord, tinitest mo ang puso namin. O ito, loyal ako sa iyo, ha? Lord, sabi ni David, Lord, loyal ako sa iyo, ha? Loyal yung puso ko sa iyo, Lord, ha? Kasi lahat ng ito na binigay namin, kadami, nire-recognize ko lahat galing sa iyo. That's loyalty. Tingin, that's loyalty. That's you show your love and loyalty to God. Amen. Nagagalak ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito kusang loob na nagbigay, O Panginoong Diyos, na aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagiin niyong sanang ilagay. Saan? Sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito. Tulungan niyo po sila na maging basa, tapat. What's the context? Panginoon, ilagay mo sa kanila to. Ilagay mo sa puso nila to. Na maging loyal sila, mahal ka nila, tapat talaga sila, na lahat ng binibigay nila para sa gospel galing sa iyo. At nagbibigay sila ng marami kasi tapat sila sa iyo. Loyal sila sa iyo. Hindi sila, kaya baliwala yung kayamanan na binigay ni David para sa templo. Nandiyan ba kayo? Verse 19. And give my son Solomon. Basa! Tingin! Anong context? Lord, ilagay mo to sa puso ni Solomon. Sinubok mo ako, Lord. Oh, nakita mo, mahal kita. Loyal ako sa iyo, Lord. Bakit? Kasi sa dami ng binigay ko to para sa gospel. Nire-recognize ko lahat to. Galing din naman sa iyo. That's loyal heart. That's loyal heart. Mga kapatid,
Kung kayo ho, minsan may anak kayo, di ba gusto niyo yung mga anak niyo, pag lumaki yan, gumaling, tumalino, kahit paano, maging honor student, di ba? Proud na proud kayo, di ba? Lalo na kung makagraduate, hindi mo maka-honor student, talagang gusto niyo nga maka-honor eh. At pag graduate, proud na proud kayo. Ganon din ho sa pagiging Christian. Wag ho kayong maging, well, simpleng-simpleng ano lang. So, anong loyalty dyan? Ano ang basihan ng loyalty? Na lahat ng kayamanan mo at anumang ibigay mo para sa gospel, para kay Jesus, galing sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kung meron ho kayong 4 na anak, although mahal nyo lahat yan, mahal na mahal niya. Sino yung minsan gusto nyo laging binibigyan? Yung anak mo na laging binibigyan ka. Pero mahal mo sila lahat. Pero mas giliw na giliw ka doon sa anak mo na laging tinitreat ka, nireregaluhan ka. At yun, gusto mo lagi rin bigyan ng bigyan. Di ba? Pero wala kang favoritism sa kanila, mahal mo sila. Kaya lang, nagigiliwan ka lang doon sa isang anak mo na lagi mapagbigay. Naintindihan niyo ba? Tahimik sila. O, balikan natin. Sabi diyan, huwag kayong mag-impok ng kayamanan nyo dito sa mundo. Kaya inutos ni Paul, command those who are rich in this present age not to be naughty, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who gives richly to enjoy. Tapos sabi niya, let them do good, that they may be rich in good works. Basta, yung kulay pink. Ready to give. Willing to share. Puro give yun. Ulit, ready to give. Willing to give. Yun po ibig sabihin nun. So tayo po mga Christian, we are ready to give, willing to give. That shows our loyalty. Lalo na pag sa gospel at sa mga kapatid na nangangailangan, na alam mong nangangailangan. Amen po ba? Oh, next. For where your treasure is, there your heart will be also. Where your loyalty is, there your heart will be also. Nasaan yung kayamanan mo? Nandun yung loyalty mo, nandun yung puso mo. At sino ang kayamanan natin? Si Jesus. Storing up for themselves a good foundation for time to come that they may lay hold on eternal life. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Bilisin natin. Sabi ni Jesus ulit, kinausap ni Jesus ang mga tao, kasama kanyang mga disipulo. And He said to them, take heed, beware of covetousness. Sabi niyo, covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Our life does not consist in the abundance of your money. Kahit na 4 yung bahay mo, 5 yung kotse mo, 1 bilyon, 1 trilyon, ang nasa bank account mo, 100,000 ang sweldo mo, hindi yan. Hindi yan ang dependency ng buhay. So yung covetousness, ang sabi ho dyan, plenoexia. Ang ibig sabihin, greedy. Desiring to have more. Huwag kayong masyadong, sorry po sa Tagalog, masyadong malupit yung Tagalog eh. Sugapa sa pera. Greedy. Mas malalim, gusto nyo? Sakim. Para malaman mo na sakim at sugapa ka dyan, ayaw mong magbigay. It shows your heart. It shows where your treasure. It shows who is your God. Oh, sabi ni Jesus, take heed. Beware. Nagpapaalala sa Panginoong Yesus. Oh, sandali lang, ha? Magpakundangan kayo, ha? Magpasikundangan kayo sa kasakiman sa pera. Kubetos.
Kasi ang buhay na ito, hindi nakadepende kung gaano ka kayaman. May iwan mo din yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo. Sabi ni Paul, mabuhay tayo, may pagkain, may damit, kasama si Jesus, makontento na tayo. Ngayon, pag nag-aral, nagtrabaho, nag-aral mabuti, nagpakasipag, yumaman tayo, good! Good yan! Pero hindi yan ang security natin. Sino yung security natin? Si Jesus, yung Diyos. Anong ipapalit mo sa Diyos? Amen po ba? Kaya po nung sinusulat yung lupang hinirang, nakalagay doon eh. Ang mamatay dahil kahit nabayaran sila, gawin silang ganito. Ayaw nila, basta importante yung barsa nila. Pilipinas. Yung mga hero noong panahon na yun. Amen. Next. Kaya sabi ni Paul, after the cross, ito ang ini-emphasize ni Apostle Paul. Sabi niya, therefore put to death, patayin nyo sa bahagi ng buhay nyo, which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, which is lupit. Mas malupit si Pablo. Sabi niya, pagkasakin dyan at hindi ka loyal sa gospel, hindi yung puso mo talagang kayamanan mo, si Jesus, yung gospel. Sabi ni Paul, yan ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry. Kasi, pag hindi yun ang mindset mo, importante sa'yo, ikaw, maayos yung lahat sa'yo, mayaman mo muna yung gospel. Wala akong pakin. Ako po, hindi ako nagmamalaki. Wala akong sariling bahay. Nakatira ako sa church. Kung isip ko, para sa sarili ko, yung simbahan na tatayo ko, kukontrolin ko, para ako magkaroon ng sariling ganito. Maniwala ko kayo, I sacrifice everything for the gospel. Kaya nung binibigay sa akin ni Mel yung rep, kinukuha ko akin na lang. Washing machine, akin na lang. Hindi ko nagpo-false humility ako. Kasi sa panahon ni kailangan na mag-sacrifice yung pastor. Ako muna magsasacrifice. Dadating yung panahon, yayaman kayo, matututo kayo magbigay, pwede na ako. Pwede ba yun? Tingin. Part 4 pa yun. Wag na natin. Kaya nga, ihuhuli ko yung para sa pastor eh. Huli ko, part 4 pa yun. Oh, tingin po kayo. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Ibig sabihin ng disobedience, galing po sa word na apatheia. Yung mga taong hindi persuaded, wala talaga, nire-reject yung gospel. Kasi nire-reject yung gospel, walang panahon para magbigay. Lagi na lang, kubetos. Actually, hindi sila mananampalataya. Tapos sabi niya, in which you yourself once walked. Dati kayo, kubetos kayo. Dati kayo, wala kayong panahon sa kay Jesus. Wala kayong pakialam. Pero ngayon, hindi na kayo ganyan. Ngayon, Christian na kayo, born again na kayo, pinatawad na kayo, pinalusog na kayo, pinagpala na kayo. Ngayon, generous giver na kayo. Hindi na kayo kubetus na para lagi kayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nandiyan po kayo? Ang ganda ho sa English, covetousness. Sa Tagalog, ganig. Sa Tagalog, sakit. Amen. Yung mga sakim lang, walang hindi ka believe. Nire-reject mo yung gospel. Nandyan ba kayo? Hindi ko kayo marinig. Oh, kinuha ko po sa Amplify. Kill! So kill! Deaden. Lupit. Deaden. Patayin nyo.
desiring, lurking in your members, those animal impulses. Lupit. And earthly in you that is employed in sin, sexual vice, impurity, sexual appetites, unholy desires, and, basa, all greed and covetousness, for that is idolatry, the defying of self and other created things instead of God. Dito ka loyal. Dito ako loyal. Hanggat magkakapera ako at mangangamoy pera ko, babango ako, dito ako loyal. Wala akong pakialam sa Diyos. Bahala ka dyan, Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Bahala yung gospel na yan. Pakialam ko dyan. Mga kapatid, pasensya na kayo. Talagang dinudukot ko na hanggang dulo. Talagang papaano ko na sa inyo. Wala nang plastikan to. Tingin. It is the kind of this, it is on account of this very sin. The holy anger of God is ever coming upon the sons of disobedience. Those who are obstinately opposed to the divine will. What is the divine will of God? The gospel. Among whom you also once walked when you were living in addicted to such practices. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng kademonyuhan, for which some have strayed from the faith in their greediness. Strayed, ang ibig sabihin ng strayed. O, sa English, sa Greek, original, for the love of money, pilarguria. Sabihin nyo, pilarguria. Pilagoros. Sa isang word, ang ibig sabihin, saking. Kaya po, ang sagot ko sa akin, Pastor, hindi ako ganyan. Then be a generous giver. Hindi ka talaga ganyan. Dahil ikaw ay pinatawad, pinagpala, minahal. Never, never, hindi ka ganyan. It's a root of all kinds of evil, for which some have strayed. Apoplanao, to wander, to lead astray from the faith, from Christ, from the gospel of grace, from the gospel of Christ. They wandered. Ano yung wandered? Wala na, ligaw na. Ligaw na. Naliligaw na. Kung yung Kristiyano ko no, pero ligaw na. O, so kinuha ko yung verse 21, yung context. By professing it, some have strayed. Strayed ulit. Astokeo, deviate, miss the mark. Akala mo Kristiyano ka, hindi ka na pala Christian. At believer ka na pala. Akala mo, believer ka pa rin. Pero hindi ka na believer. Hindi naman ako nakakalimot eh. Pero ganun. Pero actually, you are an unbeliever. You already missed the mark. You deviate concerning the faith. Yung faith dyan, si Jesus. Lumayo ka na at pinutol mo na ang ugnayan mo kay Jesus. Yun po ang ibig sabihin dyan. Amen. Naintindihan niyo po ba? Kinuha ko sa AMPC, Amplified. Sabi niya, for the love of money is a root of all kinds of evils. Is through his craving that some have been led astray and have wandered from the faith and pierced themselves through with many acute mental pangs. For by making such profession, some have missed the mark as regard the faith. Wala na. Akala mo Christian ka pa, hindi na. Unbeliever ka na. Ganyan po ba kayo? Tingin. So, ang demarcation, loyal ka ba kay Lord? Yung puso mo ba talaga si Jesus? Na kay Jesus ka ba? Ang demarcation, lahat ng meron ka, galing sa Kanya. Ano man ang ibigay mo para sa gospel, para yung gospel, marami pang makapakinig, galing din sa Kanya. That's loyalty. You're out of covetousness. You're out of the love of money. You are a believer. Nakuha nyo? Yan po yung sign. Believer ka ba talaga?
Loyal ka ba talaga sa gospel? Pinatawad ka ba talaga? Yan ang mga sign. Yan po ang mga standard. So, tinan nyo. Hebrews 13 verse 5 to 6. Let your conduct be without. Be content with such thing as you have. For he himself said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Without covetousness. Tinranslate ng isang matalinong translator sa New Living Translation. Ang ibig sabihin ng covetous, ito, basa. Yun ang ibig sabihin. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Sa AMPC, let your conduct or moral disposition be free, basa. Including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions. Kinuha ko sa 3 translation para makuha niyo ang ibig sabihin. Be satisfied with your present circumstance and with what you have. For He, God Himself, had said, I will not leave you without support. I will not, in any degree, leave you helpless, forsake, or nor forsake you, nor let you down. Relax! Or I will let my hold on you. Surely not. Huwag kang mag-alala. Hindi kita. Ang context, sa pangangailangan mo sa pera, hindi kita pababayaan. Huwag mo lang ituon yung pag-ibig mo niya sa pera na yan. Bubuhusan kita. Naintindihan niyo ba yan? Baka hindi niyo pa naintindihan yung 3 translation, ha? Kasi baka, pastor, sa Tagalog, para maintindihan namin, basta, ang pupumuhay ninyo ay... tapos. So, sa dami ng binasa ko nyo, bakit mo iniibig yung salapi? Kasi iniisip mo, hindi galing yan sa Diyos, wala kang pakialam sa gospel. Sabi ko siya dito, talagang durugan na tayo dito. Kung bukas, kung alam mo lang bukas, mamamatay ka na. Kung alam mo lang, tas may 1 billion ka sa... Bukas, alam mo, mamamatay ka na. Tingin dyan. Mamamatay ka na. May 1 billion ka sa bank account mo. Tapos yung mga anak mo, mga swail pa. Anong gagawin mo? Tapos Christian ka. Tapos mahal mo si Jesus. Anong gagawin mo doon sa 1 billion mo? Bukas mamatay ka na. Pag hindi mo alam si Jesus, sabihin, bahala na kayo. Mga swail naman kayo, bahala na kung anong mangyari niya sa pera niya. Hindi ko ibibigay yan. Pero kung kilala mo si Jesus, alam mo meron ka, sabihin mo yung kalahating bilyon sa gospel. Kalahating bilyon, iiwan ko sa mga anak ko. Kasi bukas mamatay ka na wala ka naman dadala. Naintindihan niyo ba? Nilalagay ko kayo sa para final nang magdesisyon kayo. Hindi na pa rewarding desisyon. Next. Ito na po. Dito na ako matatapos. Tingin kayo. Tingin kayo sa akin. Tingin. Gusto niyo makakita ng tao na yung puso hindi kay Jesus, na yung loyalty hindi si Jesus, nang isip lang, pera. Totoong tao. Gusto niyo makakita? Hindi ko eh. Dito. Gusto niyo makakita? Yung isang tao, hindi loyal kay Jesus, hindi love si Jesus, ang gusto lang pera. Gusto niyo makakita? Gusto niyo tularan? Wag. Ipapakita ko sa inyo, ha? Tapusin natin to, then makikita niyo. Sa pagkikwento ni Apostle Mark, ito ang kwento niya.
After 2 days, it was the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take Jesus by trickery and put him to death. Yung mga religious leader, nag-iisip sila paano nila dadakpin si Jesus at papatayin. Kasi sobrang nang sikat si Jesus eh. Isipin mo, lahat ng may sakit, pinagagaling. Isipin mo, lahat ng ma-encounter na patay, nabubuhay. Sobrang na to eh. Religious leader sila. Ayon sa paniniwala nila, walang ganon. Kaya nag-iisip na sila. But they said, not during the feast, lest there be an uproar of the people. Hindi sa panahon ng piyesta. Kasi ang daming tao, masyado na nilang binibida si Jesus eh. Wag. Okay, so nag-iisip na mga demonyong religious leader. Verse 3. And being in Bethany at the house of Simon the leper, as Jesus sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Pinag-aralan na natin yan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, part 1, part 2, part 2. Then she broke the flask, poured it on his head. Lahat ng ginawa ng babaeng ito, yung spikenard, sabi ko sa inyo, isang taong sweldo yon. Yung pabango na yung binuhos lang sa head. Sino yung head? Si Jesus. The head of the church now is Jesus. Jesus is the gospel. Binigay niya lang sa gospel. Tapos sabi ng account ni Mark, ni Apostle Mark, but there were some who were indignant. Meron doon galit na galit. Among themselves. Marami doon galit na galit. Hindi pinangalanan ni Mark sino yung galit na galit. And said, why was this fragrant oil wasted? Bakit sinasayang to? For it might have been sold for more than 300 dinari at ibigay sa mahihirap. Pinapagalitan pa yung generous giver. Hindi niyo magbigay. Grabe ka naman magbigay. Napaka-generous mo. Yabang mo naman. They crazy. Kaya po yung babae dyan, walang pangalan. It's the picture of the believer, the church. Kasi the church, the believer must be a generous giver for the gospel. But Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. For you have the poor with you always, and wherever you wish, you may do them. But me, you do not have always. She has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for my burial. You see? Jesus is the head, we are the body, the feet it's all the gospel. As surely I say to you, wherever this gospel is preached, in the whole world, what this woman has done will also be told as our memorial to her. Tingin, alam niyo ilang libong taon na yan, nakakaraan? Ngayon, pag pinipreach to, nire-remember natin, ino-honor natin yung babaeng itong mapagbigay. Alam niyo doon, may chismisan sa langit. Tinitignan ni Diyos ang buo niyang simbahan. Nakita niyo sa inyo, Lord, tinan mo yung sa generous giver. Chismis sa langit. Sino yung loyal at generous giver? Gusto niyo pagchismisan kayo sa langit? Hindi ko kayo marinig. Bigyan natin ng ichichismis sa mga anghel doon. Ano yung ichichismis doon? Grabe si Jeremiah, oh. Generous giver sa gospel. Grabe si Joel, oh. Lalo na, pag nakita nila si Artus, grabe si Artus, oh. Yan ang chismisan sa langit, akala niyo ba? Kung kasalanan, hindi ho. Wala ho ipapakita ng kasalanan kasi lahat ng kasalanan pinatawat at binayaran. Ang may malaking tilon sa langit, ang pinag-uusapan doon, sino ang mga Christian na generous, loyal, giver? Yan ang chismisan sa langit. At laging nagpipreach ng gospel. Yan ang pinagchichismisan doon. Maniwala ko kayo. Sige, pag umakyat tayo doon, makikita nyo. Yan ang laging headline sa langit. Yung mga mahilig i-preach Jesus at generous giver. Yan ang chismisan sa langit. Oh, tingin. Verse 10. Then Judas Iscariot. Sabihin nyo, Judas
Iscariot. Ulit, Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priest, basa, to betray him for pira. I-try, tatraidorin si Jesus. Isa sa mga disipulo ni Jesus, tatraidorin si Jesus. Ipagkanuno si Jesus. O, tingin ha. Tingin. Verse 11. When they heard, they were glad and promised. Hindi ko kayo marinig. Paano niya tinaydor si Jesus? Paano niya tinaydor si Jesus? Paano niya tinaydor si Jesus? Akala nyo, pagiging Christian, just attend 2 linggo, tapos absent 3 linggo. Akala nyo, ganyan lang ang Christian life, ha? Hindi nyo sinuseryoso ang inyong pagiging born again, ha? Ito po yung tao. Tao ng love of money, tao ng covetousness, tao ng loyal sa pera, tao na ang puso ng Diyos, hindi si Jesus, kundi pera. Hindi na tayo lalayo. Disciple ni Jesus. 3 taon at kalahati kasama ni Jesus. Nakita niya si Jesus. Pero ang totoo, tuloy natin. Now, on the first day of the unleavened bread, sought how he might conveniently betray him. Pagpaksilan. Ipagpalit. Ipagbili. Hindi sa kanya importante yung gospel. Importante sa kanya, pera. Wala siyang pakialam sa GCC. Wala siyang pakialam kay Jesus. Now, on the first day of unleavened bread, when they killed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare that you may eat?" Verse 16, so his disciples went and came into the city and found out just as he said to them, and they prepared the Passover. In the evening, he came with the 12. Verse 18, now as they sat and ate, Jesus said, "As surely I say to you," basa, andyan na yung 12, kumakain sila ng supper. Sabi ni Jesus, isa sa inyo talagang pagkakanuno ako. Ano yung context? Isa sa inyo pagpapalit ako talaga sa pera. Isa sa inyo pagpapalit ako sa pera. Isa sa inyo, mas importante yung pera kaysa sa akin. And they began to be sorrowful and say to him, one by one, Ako ba? Uy, ano? Ako ba? Yan po yung account ni Mark. Ako ba? Verse 20, he answered and said to them, "It is the one of the 12 who dips with me in the dish. Then the Son of Man is indeed ghost, just as it written of him, but who to the man by whom the Son of Man is betrayed?" Mas mabuti pa na hindi na siya pinanganak. O tingin, yan po yung account ni Mark, account ni Matthew. 4 lang ho yan, and then I close. Okay po ba? O tingnan natin yung kwento ni Matthew. Kasi yung mga apostol, disciple, nagkikwento sila ayon sa kanilang. O ito naman yung kwento ni Matthew. Ang galing. When Jesus was in the Bethany at the house of Simon the leper, a woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on his head as he sat at the table. But when, basa, yung kwento ni Mark, some. Hindi niya sinabing some of the disciples. Yung kwento ni Matthew, silang lahat galit. Nakita nyo? Ang ganda ko. Pag tinignan nyo yung pareho ng mga ano nila. Pinakita ni Mark, some.
Hindi niya sinabing some of them. Pero pinakita ni Matthew, lahat sila. Sayang naman yung pera. Sayang naman yung bibenta. Pwede natin ibenta yun. Actually, lahat sila. Tingin, sa buhay natin, actually, lahat tayo. Ayaw talaga natin. Kaya nakadepende na yung according sa revelation mo at paano mo na-appreciate si Jesus sa buhay mo. Oh, why these ways? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor. When Jesus was aware of it, he said to them, why do you trouble the woman? For he has done good work for me. For you have the poor with you always, but me you do not have always. Verse 11, for in pouring fragrant oil on my body, she did it for my burial. She did it for the gospel. As surely I say to you, whenever this gospel is preached in the whole world, that this woman has done will also be told as a memorial to her. Then one of the 12 called, Basa, went to the chief priest and said, what are you willing to give me if I deliver him to you? And they counted to him, Basa. So from that time, he sought opportunity to betray him. 30 pieces of silver. Pinagpalit. Tingin po kayo. So, loyalty, puso, Diyos. Huwag na tayong lumayo. Ito, closest disciple. Minahal ni Jesus, pinagkatiwalaan ni Jesus, inappoint ni Jesus, nilagay pa sa sensitive position. Pero ang totoo, walang believe kay Jesus. O, tuloy natin. So, nagpatawag si Jesus kasi last day niya na magkakaroon sila ng breaking of the bread. So, verse 21 na. Now, as they were eating, he said, as surely I say to you, basa po. Hindi naman mahirap yun kasi 13 lang sila eh. Sabi isa dito, talagang ipagkakanuno ako. Isa dito, magta-tridor talaga sa akin. And they were exceedingly sorrowful. Each of them began to say, Lord, is it I? He answered and said, he who dip his hand with me in the dish will betray me. Verse 25. The Son of Man indeed goes just as written of him. But who to that man whom the Son of Man is betrayed? It would have been good for that man if he had not been born. Then Judas, who was betraying him. Doon sa, tapos na eh, kinuha niya na yung bayad eh. Nakuha niyo? Nung nandito na, pumunta na siya dyan, last supper, hawak niya pa yung 30 pieces of silver nung pinagbentahan niya kay Jesus. Kaya sabi niyan, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? Is it I? Ito, ni-reveal ni Matthew. Sabi ni Jesus, ikaw, Judas. Sinabi mo yan eh. Nakita nyo? Nakita nyo yung paano. Si Mark mabait pa eh. Ito, prangkang-prangka na eh. Oh, sa account ni Luke, gusto niyo makita? Maganda ho to. Now, the feast of the unleavened bread, near which is called Passover, the chief priests and the scribes sought how they may kill him, for they feared the people. Basa, then, boom! Pambihira! Look. Ni-reveal ni Luke ang kumukontrol na kay Judas. Sino? Si Satanas. Tingin. When you are so focused on your money and you have no feelings for the gospel, look, hindi na tayo papasukan ni Satan kasi si Jesus, yung Holy Spirit na nasa atin. Kaya lang ang kumukontrol na sa'yo, sino? Ito, ni-reveal. Akala nyo, ha? Satan entered Judas.
surname Iscariot, who was numbered among the 12. Look. So he went his way and conferred with the chief priests and captains how he might betray him. And were glad and agreed to give him money. So he promised and sought opportunity to betray him to them in the absence of the multitude. But behold, the hand of my betrayer is with me on the table, and truly the Son of Man goes as it has been determined. But who to that man whom he is betrayed? Then they began to question among themselves which of them was who would betray Jesus. Tingin. Kaya po yung halik ni Judas, ang ibig sabihin nun, ang loyalty ko kay Satanas, ang loyalty ko sa pera, ang puso ko nasa pera, ang puso. Halik ako, ang Diyos ko pera. Kita yung kwento? Sus Marius. Malupit yan. Hindi po ako nagsasabi, nabasa ko. Then they began to question. Okay. Gusto nyo makita yung account ni John? Kwento ni Apostle Luke. Account ni John. Dito na ako matatapos. And I will close in prayer. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was who had been dead, whom he had raised from the dead. Then they made him a supper. Martha served. Lazarus was one of those who sat at the table with him. Mary took pound of costly oil of spikenard, anointing the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled of fragrance of the soil. Dito may pangalan na yung babae. Sino yung babae? Si Mary of Bethany. But one of the disciples, basa, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, and said, why was this fragrant oil? Dito talagang sinumin na ni Paul. Ay sinumin na ni Apostle John, si Judas. Judas. Bakit ba naman hindi pa binibenta itong pabango na to? 300 dinari, bigay natin sa mahirap. Then he said that he cared for the poor, but because si Judas ay magnanakaw ng pera. Anong ninanakaw ni Judas? Yung dapat sa gospel. And had the money box, and he used to take what was put in him. Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor have you always, but me you do not have always. Nakita niyo po? Ito na ho ang ultimate. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own. Minahal niya lahat yun. Pati si Judas, minahal niya. Who were in the world, he loved them to the end. And supper being ended. Basa! Already put to betray Jesus. So, sino yung author? Sabi ko siya, tingnan natin, may person. Si Judas, hindi siya naniniwala kay Jesus. He keep all stealing. Hindi lang nag-i-steal na. During the ministry ni Jesus, nandun siya yung treasurer. Wala ho siyang pakialam kay Jesus. Wala siya nakuha ng pera. Nakaw. Tapos isipin nyo, hindi po siya born again. Hindi rin siya believer pala. Hindi siya believer. Hindi talaga siya naniniwala kay Jesus. Wala siya. Ang gusto niya ng pera. Kaya nung in-appoint siya treasurer, dukot. Akala niya, hindi alam ni Jesus yun. Minsan tayo, akala natin. Akala natin, pag nagbibigay tayo na natin si Lord. Kung naman, tingin po kayo sa akin. Ako po ay nagbubukas ng puso sa inyo. Nagbigay kayo kay Jesus sa gospel. Siguraduhin nyo na yan ang tatak ng loyalty nyo sa Kanya. Huwag yung para lang kayo ng lilimos. Okay na yan, Lord, ha? Ano nyo?
Tingin, Winnie, seryoso. Express nyo, na love nyo talaga yung gospel. Pwede po ba? The devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands and had come from God and we are going to God, rose from supper, laid aside his garment, took a towel, and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel with what he was girded. Kahit na alam na ni Jesus ganun, meron dito. Pagpapalit ako sa pera. Pero lahat, yun niyo pa rin. Minahal niyo sila. Including Judas. Verse 6, then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Jesus answered and said to him, what I am doing to you, you do not understand now, but you will know after this. Peter said to him, Lord, hindi mo hugasan ng paa ko. Nakakahiya naman, Lord. Pag hindi ko ginugasan ng paa mo, wala kang bahagi sa akin. O sige na, Lord, paliguan mo na ako. Lord, huwag lang yung paa ko. Paliguan mo na ako. Lahat, Lord, lahat. Lord, lahat. Jesus said to him, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean. Tingin. Basa. Kasi meron isa. Kayong lahat hindi maliligtas. Kayo lahat hindi malinis. Kasi merong isa hindi ligtas, merong isa hindi malinis. Sino yung sinasabihin niya yun? For he knew who would betray him. Therefore I said, pag tinranslate ko yan, hindi lahat kayo malinis na. Sa panahon ngayon, hindi lahat ligtas. Kasi merong isa hindi ligtas. Kasi yung isa hindi talaga naniniwala. Si Judas. Verse 12. I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the scripture may fulfill. He who eats bread with me has lifted up his heels against me. Now I tell you, before it comes. So when it comes to pass, you may believe that I am he. Haba niyan. Most assuredly, I say to you, he who receives whoever I receive. Tapos sabi ng verse 21, when Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly, basa! Tira to. Isipin mo. Dito na pa uman. Isipin mo si Jesus nandoon. Minahal niyo sila. 12 lang yun eh. Napaka-special pa bago ipako si Jesus, bago ilibing, bago mabuhay na magmuli. Tinawag pa sila. Isipin mo, doon pa lang durog na yung puso ng Panginoong Yesus. One of you, isa sa inyo, tataraydo rin ako. Ang masakit. Saan pinagpalit? Sa pera. And who is behind? Judas? Satan entered him. 21. Disciples looked on another, perplexed about whom he spoke. Now he was leaning on Jesus' bosom, one of his disciples whom Jesus loved. Simon Peter therefore motioned to him, Who was? Sino? And leaning back on Jesus' breast, he said, Lord, sino? Dito, mabait pa rin si John eh, pero nireveal na yung si Satanas. Kay Matthew, talagang boldly, sinabi niya na eh. Actually, lahat sila, pero may isa lang. Dahil yung 11, talagang they believe in Jesus, isang hindi naniniwala. Jesus answered, It is he whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, basa. Kung sabi ko, sino mang sasawsaw? Ito, isasawsaw ko kung sino bibigay ko. Yun, ang pagpapalit ako sa pera. Binigay kay Judas Iscariot. Verse 27, and this, now after the piece of bread, basa, Judas
entered by Satan. Tapos sabi ni Jesus, o bilisan mo na. Kung may gagawin ka, bilisan mo na. But no one at the table knew what reason he said to him. For some thought because Judas had the money box, then Jesus said to him, buy those things we need for the feast. Or that, kasi akala nila, sinasabi ni Jesus, o sige, dahil hawak mo yung pera, bibili ka. Actually, hindi. Sinasabi ni Jesus, gawin mo na. Gawin mo na. I-betray mo na ako, ibenta mo na ako. Sige na. Tapos, pumasok na si Satanas. Isipin mo, may chance pa mag-repent. Tingin, may chance pa mag-repent si Judas. Nung panahon na yun, nandun si Jesus mismo, nandun yung Diyos. May panahon. Ngayon, you're hearing this. May panahon na kayo mag-decide. Hindi na hintayin na, tingin, having received the piece of bread, Judas then went out. And it was night. The picture of unbelief, darkness. Amen ba? Palakpan natin si Lord Jesus. Kaya mga kapatid, hindi yung pinatawad kayo, pinagaling na ho kayo, lulusog kayo. Wala na hong problema dyan. Hindi kayo iiwan ng Diyos, wala nang problema sa pagkakaperahan, trabaho, wala na hong problema dyan. Ang tanong ni Lord, loyal ka ba? Pwede ba kitang magamit? Tulungan mo ako. Para itong gospel na to, marami ang makarinig, marami ang maligtas. Pwede ka ba? Dito mo ipapakita kung loyal ka. Be a generous giver. Amen? Amen ba? Tayo po ay manalangin. Maraming sangkatamaknak na pasasalamat sa iyo, aming Panginoon. Pwede ho ba tayong tumayo? Sandali. Meron pa tayong 10 minutes. At bago ho ako magbigay ng isang panalangin, umawit lang ho tayo ng awiting ito. Ilagay niyo po sa puso niyo. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin. Minsan pa, mga kababaihan, awitin po natin ito. Ladies, let's sing this prayer para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Pupuri ka namin. Dinadakila na namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ang mga kalalakihan, awitan po natin ito. Ang o Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, aalay. Bukas no, ngayon, magpagkailanman, luwag, sabay-sabay sa chorus. Panginoon, kay butin mo sa
hindi ko sasamba. Pupurihin kita at pupurihin kay buti mo sa akin. Lahat po tayo, sabihin natin, pupuritan kita at pupurihin Panginoon kay buti mo. Everybody now, say it to Jesus. Hallelujah! Glory, glory, glory. Oh, come on, sing it, sing. Awitan kita at Panginoon, kay puti-puti mo sa amin. Sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay at sabihin natin, Panginoon, Panginoon, sa amin. Gloria, kay buti mo, kay buti mo. Buksan niyo po ang inyong bibig. Sabihin natin, Lord Jesus, kay buti mo, kay buti mo, kay buti, 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 buti mo. Ora ba 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 ba. Oria ba 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 ba. Kumrang sige diniremasan kay buti mo. Kay buti mo. Kay buti mo. Oh, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa amin. Dinideklara ko ang malusog na katawan. Dinideklara ko lahat ng may simptomas sa puso, may simptomas sa breast, may simptomas sa abdo, may simptomas sa baga, may simptomas sa ulo, sa anumang bahagi ng katawan. In the name of Jesus, I declare you all healed. You are all healed. You are all healed. At sa pangalan ni Jesus, lahat kayo
pinagpala, may promotion, may papasa ang mga board exams, makakapag-aral, makakapagtapos ng kolehiyo, magkakaroon ng negosyo, at pinagpalang buhay sa pananalapi upang kayo ay maging pagpapala para sa gospel ng Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo lahat ng glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi na, Amen!